Una po sa lahat, magandang hapon po sa inyo, no? Tanong ko lamang po na sa inyo, survey lang muna ito, no? Tanong ko lamang. Mamili kayo dito sa tatlo na ito. Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan. Sa tingin nyo kaya, alin kaya dyan ang pinaka nakatakot para sa inyo at bakit? Ano pag-ibig? Sir, pag-ibig daw po. Pag-ibig, yung iba. Pag-ibig po, sagot naming lahat pag-ibig. Pag-ibig. Lahat? Majority? Pag-ibig po, pag-ibig. Bakit pag-ibig? Kahit sino sa inyo sumagot? Bakit pag-ibig? Ba't kaya pag-ibig? Oh, ikaw. Oh, bakit pag-ibig, Kin? Oh, ikaw, madami kang alam, diba? Sorry. Ano po, masaya po ito. Masaya po. Dito po nakukuha ang kasayahan. Lahat-lahat po, lungkot, emosyon, at iba pa. Okay naman ba? Okay? Yung iba? Meron pa kayo dadagdag doon? Teka lang, sir. Sir, pag-ibig po kasi na-experience po yun ng kung sino-sino man, mga nilalang po, hayop or tao po. Okay? O ganito, sa tingin nyo, mahirap ba magmahal ng isang tao sa panahon ngayon kumpara dati? Opo, kasi madaming cheater ngayon. No, And, madaming dito. opo, galit po tayo doon sa cheater na yun. Ay, iba. Sir, mahirap po talaga kasi yung iba, wait lang, kakausapin ka pero mahal pa pala yung ex. Oh, naku, Joke lang. Oh, sige. Sir, mahirap sir kasi sa panahon po ngayon, madami pong mga ninonormalize na things na dapat po hindi po ninonormalize bilang kabataan po. I see. Eto kaya, kayo ba may trust issue sa mga tao sa paligid? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Opo, sir. Opo. Lahat. Hindi ako. Sir, apo, Lahat. lalo na ngayon. Bakit po may trust issue kayo? Sir, kasi po, naloko na po. Okay, yung ba? Ikaw? Siya po. Naloko. Yung Sir, iba? ano po, ngayon po kasi, naiiyak na po siya. Sir, sa parang po, sir, before po kasi, may BFF po ako, na-stitch po ako, ganun. Like, ma'am, sir, nasabi ko yung mga secrets ko, sir, tapos yun, di kami naging okay, yun, in-stitch ako, sir, parang siniraan ko na. I see. Sir, may luha na po Okay, siya. ganito. Sa tingin niyo po ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Sir, hindi. O hindi talaga. Sir, hindi lalo na sa mga corruption, sir, mga corrupt, lalo na dito sa mahihirap. Sir, Ganon. mahirap, sir, so, super, O ikaw? Sir, yung mga corruption po ngayon, sir, super unfair po sa amin, mahirap. O, ganon. Yung iba, ganon din. Sir, Okay. Apa. Okay, ganito. Paano naman kung baliktarin natin ang isang senaryo? Halimbawa, meron tayong kukumparang dalawang tao. Wala kayong kinalaman dito. Isang mabuti at isang masamang tao. Yung mabuti, okay siyang pakisamahan, okay ang kanyang ugali, pero ang problema ay siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, siya ay laging iniwan sa ere, at madalas ay heartbroken. Pero mabuting tao ito Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, kitang-kitang pagiging masama, at ang ginagawa nila ay lagi nilang sinasaktan ang mga mabuting tao. Tanong ko lamang sa inyo, napapansin nyo ba yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Apo, sir. Bakit kaya ganun? Sir, yes. Yes. Bakit nga? Sa ayos, no? Sir, kasi may mga tao po na hindi po pantay-pantay yung tingin sa isa pong tao. Kunyari po ay parang ayaw po nilang malamangan, ganun po. I see. Yung iba, ganun din. Apa. Tanong ko lamang, naawa pa kayo sa mga mabuting tao? Apa naman po, sir. Oo. Sa tingin nyo, Sir, hindi nila yung deserve. sa tingin nyo, karapat dapat bang mahalin ang mga mabubuting tao? Sir, yes. Opo, super. Opo. Oo. Opo. Okay. Okay, kaya ko po nasabi po yan ay ganito no? Di ba nung tayo mga bata, lahat po tayo tinuruan, kung kayo magiging mabuti ka sa kapwa mo tao, wala kang magiging problema kasi ayos ang ating pag-uugali. Pero ito yung problema. Sa panahon ngayon, ang pagiging mabuti ay nagiging masama sa marami.
At ang pagiging masama naman ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Opo. Opo. Pero hindi ibig sabihin po kung anong nauuso ay laging tama. Yan yung Totoo dahilan po. kung bakit ang mga tao, kung anong in, kahit mali, tumatalo na lamang doon. Kasi ano ang kasunod? Hindi na kagad patas yan. Kasi may ibang taong lumalaban ng patas, pero yung iba ay hindi. Ngayon, para masahan nyo maintindihan yan, sundan nyo lang ito mga napakadaling katanungan na to. Kahit isa-isa kayo sasagot dito. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba ay isang mabuting tao po? Sir, opo. Para po sa akin, opo. Ikaw? Sir, 50-50 po. Okay. Sir, para po sa akin, lahat naman po may mabuting side and lahat din po is may bad side Okay, din so may po. ganun. Okay, ikaw? Sir, 50-50 po din. Mhm. Sir, 50-50 din po. Kasi 50-50 po, na. kapag di ba mabait ako, like, inaabuso po ng iba yung pagiging mabait ko, Oo. di kailangan ko pong tumayo sa sarili kong mga paa. Ha? Ano daw? Wait, basta yun, 50-50. Hindi kailangan, not all the time, hindi tayo dapat maging mabait. Opo, ganun din po. Ganun din. Sir, I think depende po yun sa makakasama ko po. Like, kapag mabait po sa akin yung isang tao, it means I should be mabait din po sa kanila. Pag masama po sa akin yung isang tao, maging masama din ako. Okay? Same po. Okay, halimbawa guys, kunwari, i-grade nyo ang sarili nyo from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. 11 po. Teka, di pa ako tapos. Di pa tapos, Ben. Kung ilalagay nyo sarili nyo from 1 to 10, saan nyo po ilalagay yung sarili nyo? 1 as worse, 10 ay napakabuti mo daw na tao. 5 po. 5. 5 po. 5. 7 po. 7. Wait! Natanggal po, sir. Number 10. 10. 9 po. Okay. 6 po. 6 po, sir. Okay. 8 po. Alright, ito sa tingin nyo, para sa inyo, kahit sinusuot, ano ba ibig sabihin ng mabuti para sa inyo? Sir, marespeto po. Respeto. Mahaba po yung patient. Mhm. Ang mabuti po is, sorry, para sa akin po, ang mabuti ay pagiging, wait lang. Oo. Magandang pakikitungo natin sa mga tao. Like, equal po. Wala pong unfair. Ganun po, fair lang. Oo. Maka-Diyos po at mag-aral sa magulang. Okay. Understand? Okay, ganun din. Alright. Yeah. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba lahat ay mahilig magbasa ng dictionary? Hindi po. Hindi. Pero nagsusearch naman kayo kay Google pag hindi nyo alam isang salita. Yes po. Okay, bigyan ko kayo ng ting trivia o konting kalaman. Sabi sa dictionary po, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman po sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala kang ginagawa masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Kung tama talaga ang sinasabi ng dictionary, tingnan natin itong mga mabibilis sa tanong kung tama talaga. Halimbawa guys, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes. Yun nga. At nga Yes. tayo dyan ay guilty kasi yan ang matututo ng isang bata, ang magsinungaling. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa alsada, di mo lang binalik, Yes. or nangopya ka daw, o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Yes. Okay? Opo. Lahat? Oo. Huwag kayo mag-alala kasi ang problema talaga, lahat taga tayo dyan, dumaan talaga dyan. Imagine nyo, nandyan yung police station sa di kalayan, kunwari lamang. Ubus po tayong lahat. Kasi doon pa lamang, may trust issue ng mga tao sa atin. Tayo, ginawa natin ganito. Matay nagnakaw kahit barya lamang. Kasi ang inaatake ay ang ating karakter. Pag nakita nila na may ginawa tayong mali, syempre, masasaktan tayo. Kasi alam natin mali, pero ginawa natin yan. Kaya ang totoo talaga guys, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakaranas na magalit sa isang tao? Yes. Lahat. Nawawala bang stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo tawitin din. Siyempre, halimbawa guys, kunwari sinasaktan kayo, kunwari isang tao. Siyempre, kalau ko nang sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo nang manampal o manuntok ng tao, pero
sa isip lamang. Hindi mo talaga siya ginagawa. Kaya lamang, hindi man tayo nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo ng masasakit na salita. Kaya nga may nasasaktan. Kaya nga may nahuhugot, may nadidepress. Kaya ang totoo lamang guys, nakapatay na tayo ng tao sa masasakit na salita. At lahat taga tayo dyan ay guilty. Pero ito po, nagamit nyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang guluhan. Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, na pa-OM, alam niyo na po yun. Lahat. Yung iba hindi. Opo, like, Diyos ko, gano'n. O mga ganon, biglaan, randomly. Lord, bigyan niyo ako ng sagot. O, gano'n, no? Yung una rin, nahuli yung cellphone mo, nabigla ka na lang, nabanggit mo. So nabanggit nyo na nga yun, no? Ganito lamang yan, guys. Mahal niyo mo ba mga nanay nyo? Siyempre, dapat. Yes! Siyempre naman. Parang hindi na dapat yung sagutin yun, di ba? Kasi dapat lang. Halimbawa, kunwari, nandito kayo sa lugar na to. At kunwari lamang isa sa inyo ay naghaharutan lamang, nagtawanan kayo. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan nanay mo na wala naman siyang kinalaman sa inyong harutan, kunwari. Yung pagiging makulit nyo, halimbawa lamang. Instead na OM, alam nyo na, ay OM insert mother's name. Okay lang ba yun? Panggulat lamang? O, sige, yung microphone. O. Okay naman gamitin yun? Randomly? Sir, parang hindi ko pa po yung nararanasan. Ano yun? Hindi ko pa po yung nararanasan. Oo. O, okay naman banggitin nyo pangalan nanay nyo bilang panggulat lamang? Expression lang? Sir, para sa akin, opo. Basta po hindi kay God, okay lang po yun sa nanay. Okay? Kaya ganito lang kasi yan. Yung iba po kasing sasagot niyan, sasabihin nila ay parang nakakabastos or nakakadisrespect. Kaya yung iba hindi nila kayang gawin yan. Kasi nga, mahal nyo ang mga nanay nyo or loved ones nyo, kaya hindi nyo basta-basta magamit yan. Pero sana, ganyan yan sana po sa Panginoon. Hindi siya ginagamit na parang panggulat lamang. Kunwari, nadapa ka ng manan kayo, parang isip ng Panginoon ang pagkadapa mo. Ang tawag kasi nun guys ay blasphemy o pambabas. Na kapag hindi ating ginagamit sa pagdadasal o pagsamba, nasisira tuloy ang pangalan ng Panginoon, nadidisrespect. Kaya lamang, ang problema, ay lahat taga tayo dyan, almost, ay guilty. Lilinawin ko po sa inyong lahat, hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko kayo hinusgahan, hindi po ito paninira. Ito po ay para lang malaman kung talaga tayo isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, tayo po tayo hindi ito pananakot, at harap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya guys, kayo ba ay guilty sa nagawa niyong kasalanan or innocent po kayong tao? Guilty po. Guilty lahat. Sa tingin nyo guys, saan kayo pupunta halimbawa? Sa lahat ba kayo pupunta? O sa impyerno? Tanong lamang po. Pierno po, sir. Sa impyerno, ikaw? Ako sa Pierno! Dito lang ako sa ano. Hindi, kasi Ayaw mo na dyan. Ano, Saan sa tingin mo? sir? Ano? Sir, sinasabi ko yun sa kanya. Hmm. Sir, kung papapiliin, syempre sa heaven. Kasi sir, pag sa imperial, sir, papahirapan ko din ng habang buhay. Sa tingin mo saan? Sa baba? Ala, sir, gusto ko sa taas. Ah, sa taas. Hindi Sir, naintindihan wala ko. naman may gusto sa impyerno. Okay, ikaw. Sa tingin mo, saan ka pupunta halimbawa pag ikay namatay? Langit o impyerno? Langit po. Dahil? Dahil yung mga kasalanan ko naman po ay pwedeng pagsisihan pa. Okay. At mahaba pa po naman po yung buhay ko kaya... Ay! Hindi pala. Okay, ikaw, ito ba? Ikaw, be? Ikaw, Sa langit, sir. ikaw, Sa langit, sir, kasi ano, sir, yung mga bagay na ginawa ko pong mali, sir, is alam ko naman pong pinagsisihan ko at ginagawa ko lahat para po mabago po yun. okay, ganito lamang yan. Halimbawa, meron tayo bibigay na isang mabilis na halimbawa. Kunwari, may isang kriminal. Ang ginawa niya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nung siya hinuli ng mga pulis at siya dinala sa korte, ito po ang sasabihin niya, po ako sa nagawa kong kasalanan, pero humingi po ako ng kapatawaran, baka naman po hindi na po sa kulong pupunta dahil nagsisisi na po ako. Pero ang sasabihin pa rin ng judge, teka, kailangan nga talaga ikaw patawarin, pero ang problema, dahil may nagawa kang kasalanan, kailangan bayaran, kailangan mong itapon ka talaga sa kulungan. Tama po ba? Kailangan niya pagbayaran. Ngayon po guys, yung sinasabi ko po kasi, parang ganyan din ang sinasabi ng Bible. Sabi sa Biblia,
ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan man o mabigat, ginawa natin yan or sa isip lamang, ay walang marating sa langit, hindi makikita ang kanan ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang talawa lang sa inyo. Kayo po ba ay nag-alala na maring lahat kayo ay sa impyerno pupunta, pero hindi lang po kayong 8, lahat po tayo kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo po ba ay nag-alala po ba dito? Opo. Lahat. Ano mo po mangyari guys, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. Oo, nakita nyo dito ng biglaan dito at biglaan na lang po itong interview na to, no? Pero don't get me wrong po, wala akong masamang intensyon. Ako po nagmamalasakit lamang regardless kung tayo magkakilala o hindi. Dahil ganito po talaga ang aking ginagawa. Pero tanong ko lamang sa inyo, kayo ba ay natatakot sa kamatayan? Yes. Lahat. Kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang taon gusto niyo magtagal dito? Kahit anong numero. Habang buhay. Lahat habang buhay gusto niyo. Oo, sir. Kami na lang tao. Ano, ilan? 50 years? 40? Iiwanan mo na itong mga to? Ano, sir? 1.5 million years. Sir, habang buhay. Habang buhay Okay. talaga. Why not kung habang buhay, no? Pero tanong ko lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi po. Diba? Yun ang problema, no? Hindi kayo tinatakot, no? Pero wag naman sana biglang sa gitna ng interview, bigyan tayong bagsakan dito ng mga puno. O wag naman sana bigyan tayong lamunin ng lindol, bigyan tayong guhuin dito. Ang daming pwedeng mangyari, guys. Hindi ko tinatakot. Pero ang problema lang kasi, ang buhay po ay maiksi lamang. At sobrang dami nyo nga, syempre maganda sana kung darating nga na sabay-sabay lahat kayo, ay magsasama-sama, siyempre, depende na maganda sana kung saan lahat pupunta, no? Ang mahirap kasi, kunwari, 8 kayo, bigla kayong, isa-isa kayo biglang, di ko tinatawad guys, ha? Yun kasi yung ayaw naman natin talaga mangyari. Pero pwede mangyari yan talaga yan. Kahit lalaki, kahit babae, maharap talaga tayo sa mga ganyan pangyayari. Pero ang punto lamang po guys, kahit pumaiksi ang buhay natin, kailangan natin gamitin pa rin to dahil ito talaga yung buhay na hinaharap natin. Tanong ko lamang sa inyo, mahal niyo ba sarili niyo? Opo. 100% sure? Opo. 99. Ito hindi na. Bakit? Opo. Hindi na? 98.9. Halimbawa, kunwari may nagawa kayong kasalanan. Kunwari, mahal niyo ba sarili niyo? Hindi po. Hindi na. May nabawasan na. May hate yung sarili. Oo. Pero tanong ko lamang, perfecto ba tayong tao? Hindi po. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Yes po. Kaya lamang, may mga tao po si guys na kapag kunwari may problema, feeling nila wala ng kwenta. Yung iba, hindi na nila i-open up sa mga kaibigan nila o hindi na sila hihingi ng tulong. At ang iba, anong ginagawa nila? Bigla na lang sila magpapakamatay na lamang. Kasi sila may nagawang kasalanan. Pero tandaan po natin, lahat na tayo gagawa tagang kasalanan. Hindi ka man gumawa ng kasalanan ngayon, pero baka may ginagawa tayong kasalanan sa isip natin. Kaya ang totoo, sino ang mas nakakalam yan? Ang Diyos. Wala pong kapangyarihan kung anong nasa isip nyo ngayon. Sa inyo yan. Pero it's between you and God na po yan. Ang punto lamang kasi, sabi sa Bible, pag po tayo namatay, judgment day po ang naghihintay sa atin. Titingnan niya lahat ng ginagawa natin nung tayo po ay nabubuhay pa. Ang masakit po kasi guys, hindi po lulugod ang Panginoon pag may nagawa tayong kasalanan. At kapag po may nagawang kasalanan, na-offend po ang Panginoon. Kapag na-offend siya, impyerno po ang naghihintay sa atin kasi yan ang justice po ng Panginoon. Pero bagamat nakapag-alala, pwede po magbago ang lahat-lahat kapag narinig natin ang isang napakahalagang salita. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y. Ano po sa Tagalog nun? Anyone? Ano yan? Tama. Kayo po lahat hinahingi ng awa sa araw-araw. Okay? When you say po mercy o awa, yan po'y paghingi ng tulong sa Panginoon. Yung inamin mo, ikaw'y makasalanan. Inamin mo, ikaw'y mahina. Ikaw'y humingi ng tulong sa Kanya. Tandaan nyo kasi guys, kung walang mercy ang Panginoon, alam nyo kung anong mangyayari sa atin? Siguro, araw-araw na tayong binabagyo. At siguro, baka araw-araw na tayong nililindol. At baka walang mangyayaring ganitong kaayusan sa mundo na to kapag walang awa. Pero dahil sa mercy ng Panginoon o awa, hanggang ngayon buhay pa tayo. Hanggang ngayon, kumpleto pa kayo dito.
Imagine nyo yan dahil sa away ng Panginoon. Ika nga, kung pagbabasihin mo ang science, marami kayo, pwedeng isa sa inyo kunwari, wag naman sana ha, biglang may magkasakit, biglang may mamatay. Kasi nga, marami kasi kayo. So, syempre, may chance talaga na iba-ibang tahak ng buhay, hindi natin talaga alam. Pero dahil sa awa ng Panginoon, hanggang ngayon buhay pa rin po kayo. Sana nga, tuloy-tuloy pa kayong mabuhay pa rin. Wala naman may gusto pa sa mamatay talaga, no? Pero syempre, kapag po tayo humingi ng mercy sa Panginoon, dito na po magbabago ang takbo ng kaso. Ano ba ang ginawa ng Panginoon po sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po'y makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Meron siyang ginawa. Any idea? Sir, sinacrifice po yung sarili niya para po sa ating lahat. Naniniwala kayo dun, guys? Okay? Tayo pong lahat ay makasalanan. Di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero niya, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuhos po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyong walo, sa ating lahat-lahat. Nagmamalasakit po si Jesus nung siya'y nagkatawang tao. Minahal niya ang lahat ng mga tao, kasama po kayo. Kasama tayong lahat. Pero nung ginawa sa kanya, hindi siya minahal ng pabalik. Parang isang tao, sinugal niya ang pag-ibig, hindi siya minahal ng pagpabalik. Diba? Ang sakit nun. Kaya lalo lumalala ang mundo natin dahil lang sa mga publikadong bagay na yan. Na kahit si Jesus po, naranasan niya na siya po ay itakwil ng mga tao. Anong ginawa sa kanya? Pinahirapan, tinorture, iniwan sa ere, hindi po yan hugot, at siya'y pinako sa krus. Sa anong kadahilanan, guys? Nagbahagi lang pala ng katotohanan. Dapat nga ma-appreciate natin, may nagmamalasakit eh. Pero sa panahon ngayon, ayaw nila ng ganito. Kaya yung dahilan, kumalit si Jesus, namatay siya sa krus, at nung siya'y naging Panginoon, kasi siya rin Panginoon, siya'y nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasalanan, matagal na pong natalong kasamaan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, para maligtas ang isang tao, ay wala sa ating mabuting gawa, kung hindi nasa biyaya o regalo ng Diyos. May binigay po ang Panginoon na 2 regalo para po tayo maligtas. Una, naging salitang repentance. Any idea? Hindi pa, hindi naririnig. When you say po repentance, sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Yan yung nababanggit nyo kanina. Repentance, pagsisisi. Ganito lamang yan. Kapag ba kayo nagkasakit, makapunta ba kayo dito sa lugar na to? Diba? Hindi. Hindi nyo magagawa yan, diba? So, hindi nyo may enjoy ang inyong pagpapahinga dito. So, pag kayo ay nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag kayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguing ating kaisipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Kapag nagawa natin 2 bagay na yan, repentance and faith, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na ako mabisa tanong lamang sa inyo. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes, po. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napapan dito? Opo. Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Nakapagbasa ba kayo araw-araw? Hindi po. Ganito lang, pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Ganun po. Di ba? Kakain kayo araw-araw. Di ba? Kasi kung hindi kayo kakain, magkakasakit kayo, a-absent kayo sa classroom. Di ba? Ganun lang yun. So pag tayo ay nagugutom, kaya natin talagang kumain. Pag po tayo ay kailangan natin basahin ang kanyang salita or Bible kasi yan yung magiging pagkain natin sa spiritual. Yan yung magiging gabay natin para hindi tayo naliligaw ng landas. At kaya tayo dito sa mundo nito, guys, ay para makilala natin sana po ang Panginoon. Siya kasi ang magiging pag-asa nyo sa mundong ginagalawan po natin. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo hindi mabuti, lahat po tayo guilty, kaya from 1 to 10, negative po ang grade sa atin dito. Bagsak po talaga tayo. Kasi wala talaga mabuti sa atin kahit isa. Sino lang mabuti ay ang Diyos. Kasi siya ay hindi nagkulang ng babala sa atin.
Huwag mo itong gawin. Ginagawa naman natin. Di ba? Kaya kami nagsasabi po, parang mas masarap to gumawa ng mali kaysa tama. Abay, mali naman talaga yon. Kasi mangyayari talaga doon, masasanay talaga ang lahat ng tao dyan. At kaya yan yung dahilan kung bakit kaya natin talagang tulong ng Panginoon. Bilang pagkatapos po, bagamat yan yung bad news, guilty talaga tayo lahat-lahat, pero mabuting balita, marami namang maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Pero syempre guys, maganda sana kung kayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ay lahat kayo maliligtas sana ng Panginoon kung talaga po tayo ay nagsisi po sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang pa ng tagapagligtas. At pag nangyari ang dalawang bagay na yan, ay pwede tayong patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala na. So wala nang katanungan po. Meron ba? Wala. Sir, wala na po. Okay, kung wala nang katanungan po, ako po salamat dito sa to. Mag-ingat kayo. Stay safe po. God bless po sa inyo at babati na po ng advance Merry Christmas po sa inyong po. Thank you po. Merry Christmas po. Thank you po.